Nagawa sa araw ng pamamahingan ang pinagbabawal ng kautusan, tanong ng ilang Pariseo. Sumagot sila ni Jesus, hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David na magutom siya ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na yandog sa Diyos at kumain dito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat siya ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatan kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanilang araw ng pamamahingan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Tunog-tunog. What am I thinking? Sa inyo, sa kanyang sinapupunan at pasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos na tumutupad nito. Hinanap si Jesus ng palatandaan mula sa langit. Samantalang lumarag sa mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng langit ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaan nilalarawan ng nangyari kay Jonas, kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive. Gayon din naman magiging isang palatandaan sa langit ito ang Anak ng Tao. Sa araw ng paghuhukom, titindigang reyna ng timog laban sa langit ito at sila'y hahatulan. Yan ang kapartahan sapagkat nagaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ng karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindigang mga taga-Ninive laban sa langit ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na dinhama kay Jonas ang naririto. Sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayon, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpapatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damban ng sunugan ng mga hotdog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. Magkaroon kayo upang makaligtas sa lahat ng nangyayari ng harap sa mga tao. Araw-araw sa tulog sa kung gabi kumalit siya nagkakaroon ng ganang sa mundo, nagtatawag na Iscariote, isa sa labing dalawa. Umalis sila at nakipag-usap sa mga punong sagot at mga pinagbantayan sa templo kung paano niyang may pagkakanulo sa kanila si Jesus. Natuwa sila sa pag-uusap ng pinanglakuan ng salapi at ni Judas. Si Simon sumang-ayon ito at maganoon humarap na ng pagkakataon upang may pagkanon ng Jesus na hindi na mamalayan ng mga tao.
paghahanda sa hapon ng pagpasok na dumating na pista ng tiyak. Okay na ba to? Oo, okay na yan. Ano, patay na yan. Sa pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanta ang kaniyang nangakamay at tanang nakikita. Lirin na nakabaliwala dahil sa malakupag kamanati nila si Jesus. May makakain na kayan, sige natin, may nakakain. Tariyan siya'y bibigyan nila ng naputol na isdang inihaw. Kinuha niya ay kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi ng mga alagad, ito ang tinutukoy ko. Ang sabihin ko sa inyo ng kasama sa panyo. Ako dapat matupad ang lahat na susulat tungkol sa aking kautusan ni Moises. Sa mga aklat ng mga propeta at saktan ng awit sa lahat ng Luzon. Pagdating sa Betanya, itinaas ang kanyang mga kamay, pinagpada sila. Samantalang ginagawa niya ito, siya na ay lumalayo, paakyat sa langit sila'y sinamba. Pagkatapos sila'y nagbalik sa Jerusalem, paglayang na malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon ay nagpuri. Ito ang mga araw ng Diyos nating natatapos sa ngayon. Manda na yung mga sundalo. Si Jesus. Lucas 4:1 hanggang 13. Umalis si Jesus ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon. Kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, Kung ikaw, anak ng Diyos, tutusin mo na maging tinapay ang batong ito. ngunit sinagot siya ni Jesus, Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Bibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kariyang nito. Wika ng diablo. Pinagkaloob ito sa akin at ibigay ko sa iyo kanino man ibigay mo. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatayo ka! Sapagkat